Mamimitas nga ako ng papaya ngayon dahil humihingi ang kumari ko. Napakamahal daw kasi ng papaya sa bayan, Mima. Hoy, parang gusto ko na lang tuloy magtinda ng papaya sa bayan. Baka yun pa ang ikayaman ko. Napaakyat nga ako ng di oras dito dahil napakataas na ng papaya ko. Parang ayaw na yatang mamigay, Mima. Kung nakakapagsalita lang siguro to ay sasabihin sa akin, pagpahingain mo na ako. Nag-aapat na taon na din kasing dire-diretsyong namumunga to, Mima. Kaya umabot ng ganito katataas. 10 puno nga itong naitanim ko noon at napakarami ng bungang naibigay sa akin. Napakalalaki nga ng bunga neto dati pero ngayon hindi na dahil sa katandaan na rin siguro. Madalas ko ngang ipinamimigay ang mga bunga nito dahil hindi ko naman kayang kainin lahat. Nakilala na nga ako dito sa amin ng dahil sa papaya at kahit nga malalayong kapitbahay nakakarating dito para manghingi ng pansahog sa tinola. Tinolang manok, tinolang sardinas, tinolang luya sa papaya. Huhu! Nakuha ko na nga lahat ng pwede dyan, Mima, kaya bababa na ako. Pero mukhang hindi ko na yata alam kung paano bumaba. Hindi nga ako makabuelo dito dahil kalampag ng kalampag tong si Konkon. Kala niya yata nakikipaglaro ako. Sa pagkakamali ko nga lang dito ay pilay ang aabutin ko. Huy, Maring Bals, ubusin mo lahat to. Buwis buhay kung paano ko kinuha tong papaya mo. Masaya-saya ko nga dahil nakababa na ako. Inipon ko na nga pala tong mga papayang nasungkit ko, Mima. Hindi pa nga ako nakontento dito sa kinuha ko, kaya dadagdagan ko pa. Magdadaan na din kasi ako sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Para naman may pansahog sila sa tinola. Ang problemahin na lang nila ay kung saan sila kukuha ng manok. Pipitasin ko na nga rin sana itong maliit na to, pero pinigilan ako ng bebe ko. Maawa daw ako dahil hindi pa nagdadalaga yan. Lumipat nga ako sa kabilang puno, Mima, at doon nga ako kukuha ng pandagdag. Dala-dala ko nga pala itong tungtungan ko. Dahil nga hindi kaya ng height ko at panungkit ang taas ng papaya. Naiinis nga ako dito sa kinukuha ko dahil nagpapa-hard to get. Ayaw nga magpakuha sa akin, Mima. Buti naman sana kung napakagaan lang na itong panungkit ko. Huy, bumigay ka na. Sa akin din naman ang bagsak mo. Pagkakuha ko nga dito ay sinukuan ko na yung iba dahil nga napakabigat ng panungkit ko. Kumuha na lang ako ng malunggay para kompleto rikado na ang tinola ni Mariko. Talbos nga lang yung mga pinagkukuha ko dito, Mima, para malambot. Tinumba ko na nga itong isang sanga dahil puputulin ko rin naman ito sa susunod na araw. Umaabot na naman kasi ito sa kable ng kuryente. Naparami na nga ako ng kuha dito. Ewan ko na lang talaga, Mare, kung hindi ka pa magsawa sa tinola. Isinupot ko na nga muna itong mga nakuha naming papaya, Mima, at maliligo na rin ako. Pagkatapos ko nga maligo ay binitbit ko na ang mga to at nilagay sa sasakyan. Baka makalimutan ko na naman kasi, ay mahirap na. Baka pag nagmao yung kumari ko, ibawiin na sa akin yung kandila. Idinaan ko na nga dito sa kanila at hinahanap ko si Maring Bals. Hindi pala alam ng napagtanungan ko na Bals ang palayaw niya. Sa sobrang lutang ko nga sa pagpupuyat ay hindi ko na maalala na Aileen pala ang tunay niyang pangalan. Hanggang dito na lang mga Mima. Bye!